Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Nagsimula na ang unang mabigatang tournament ngayong taon, ang Tata Steel Chess Tournament 2024. Long game ito, 1 game per day lang at 14 players, single round robin. Ayan, unahin nating i-analyze sa bakbakan nila World Champion Ding Liren ng China. Naglaro na. At ang kaharap niya dito ay ang batak na batak, babad sa mga super tournaments, Super Grandmaster Vidit Santos Guradi ng India. Matagal na wala po si Ding Liren. Nangalawang na kaya? Tingnan natin. Ang ginawa ni Vidit, nag-d4, Knight F6 si Liren, C4, E6, Knight C3, Bishop B4, pinasok ang Nimso Indian Battle, nag-F3, ayun lang. Kumarga kagad ng sorpresa si Vidit. Usually, ang ginagawa, di ba, Queen C2, classical, o kaya Knight F3, E3, yan ang mga laging ginagawa sa 2700 level. Pero dito, nag-F3, nag-D5, syempre, para pigilan ang E4, A3, paalis sa Bishop, umatras lang, at nag-E4, binuuna ang sentro, kinapture, nag-C5 para wasakin, pahinain ang sentro, pero sinolid lang with D5, kinapture, capture, nag-castle, Bishop E2, A6, Knight F3 para magka-castle na rin, nag-H6, Bishop F4. At dito po sa maagang sitwasyon na ito na wala na kagad sa bookline, novelty, bago ni Liren. Dahil ayon sa huli pang naitalang laban dito, castling ang ginawa. Okay? Bishop F4, may pasimpleng D6. Lalamangan kagad si Ding. Bishop D6. Sinimplihan lang ng hamon. Queen D2 dinipensahan. Rook E8 develop. Nag-castle. Bishop G4. Bishop D3. At kinapture-capture na. Knight BD7. Knight D2. Papaikutin. Ilalagay sa E4. At nag-Bishop H5. Bishop F5. Bishop G6. Knight DE4. Mukhang napaka-aktibo ng mga pyesa dito ni Vidit. Kinapture-capture, nag-B5. Ayun. Kumarga din naman si Ding ng sacrifice B5. Teka muna, ano ba yung sacrifice na yan? Accurate ba yan? At nag-C6 B5. Maling desisyon ang ginawa ni Vidit. Bad move. Sa computer engine, dapat daw ang tira ay simpleng B3 lamang para isolido ang pawns na yan. Okay? O, tingnan natin. Kinapture, capture, Knight takes, Knight takes F6, Knight takes B5, at nag-Queen B8. Yun pala ang laman dito. Medyo malalim ang karga ni Ding. Ang nasa isip ko lang, syempre kung Knight takes D5, may Queen takes F7. Diba? Losing ang black dyan. Ngayon, kung Queen takes D5 naman, may Knight C7 naman. Na kahit na ma-exchange ang Queen, maiiwanang double. Kung check dito, harang lang ang Queen. O di, wala na. Double pa rin. Ubus ka agad. Balik tayo mga kamatyas. Queen B8 pala ang laman, malalim. A4, dinipensahan. Rook E5, may ganun pala. Matindi yung bitaw ni Ding dun Capture, ayun, nabawi na Takes. Rook FD1, C4, palit-palit, Rook C1, atake sa C4, Rook A8. Ayan na naman. Malalalim ang mga karga ni Ding ngayon Rook takes, Knight B6. No, laging may pasakalye Rook C6, kinapture, B3, Knight B2. Ayan, medyo parang sumagwa nga lang ang pwesto ng Knight dyan. Rook D6. Ayan, para kulong. O, hindi makaikot-ikot. Rook B8, syempre. Kailangan din gumawa ng aksyon ni Ding. Rook D2, takes, at nag-King F8. So, ito po ay rook and pawn ending na, pero hindi na tinuloy Agreed draw ang laban nila. Kasi kung itutuloy po ito, parang feeling ko mahirap ito sa black kasi may pass pawn no? Una, ilalagay muna yung king sa C4. Pero sa continuation, based sa computer, rook E5 check, king D4, rook E7 lang. So, tingnan natin kung mag-B5, mag-king C7. Okay. Ipangbabara yan dyan. Pag nag-king C5, may rook E5 check. Ayun. So, pag naipambara na yung king dyan sa paspo na yan,
napaka-safe naman ng pawn structure sa kingside, tabla pa rin. Okay, hindi natatapos dito ang ating video. Meron pa tayong i-analyze. Nagkapisa ka naman, matindi ito. White dito si Super Grandmaster Warmerdam ng Netherlands and black naman si Nepo. Nag-D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3, D5 approaching Queen's Gambit pero naging accepted. Kumapture sa C4, nag-E4. Ayun. Ito po, pag nag-E4, kung E3, Queen's Gambit accepted talaga. Pero pag nag-E4, papunta na yan sa Vienna. Ayun. Pamilya ito ng Vienna. Variation ng Queen's Gambit. Nag-B5. Sinuportahan ang C4. E5 muna. Knight D5, Knight takes B5, ibinalik ng black, pero Knight B6 para naman suportahan ang pawn sa C4. Binabalik ng black dito yung isang pawn, pero ang kagandahan nito mamaya, pag nag-bishop B7, ang ganda ng diagonal. Yan ang gustong mangyari dito ng black. Nag-bishop E2, excuse me, Knight C6, Bishop E3, Bishop E7, Knight C3, Bishop B7, at nag-A3. Ayun. Pagtira ng A3, novelty. Bagong luto. Dahil sa madalas sa ginagawa, simpleng castling lang po ang palagian. Pero nag-A3, Knight A5, ayan na nga. Para gamitin ang weak B3 square, buksan ang strong diagonal, nag-Queen C2, Queen D7, Rook D1, F5. Ayan, talagang grabe si Nepo mag-control ng mga squares Inenpasan capture, G takes F6, at nag-Knight E4. Ayan. Dito may pang-ilang kasi mangyari mga kamatyas, no? Kasi dito, normally, di ba, parang mapapakasling ka na kung ikaw ang puti. Ang problema, baka matirahan ng Rook G8 mamaya, yung magkukombine ang Torre at Bishop na tipong nakaka-pressure sa kingside. Nakabukas So may pang-ilang sa puti, may pang-ilang. Kaya ginawa mo na dito ni Warmerdam, nag-Knight E4 muna, mga nakikiramdam muna siya Knight C5 ang paparating, pero bad move. Sa computer, Knight D2 ang gustong itira. Paano kung capturein ang pawn sa G2? Mag-B-Bishop H5 check, pagagalawin ang king. Pag nag-King D8, syempre kung King F8, may Bishop H6 check, mag-Rook G1, at halimbawa, ibalik natin, Bishop B7, then Rook G7. So, mayroong compensation yung isang pawn. Kasi, nawala yung pintuan, makakalabas ang Torre sa G-file. Yan, may compensation. Yun pala, no? Pero, nag-Knight E4, balik tayo. Queen A4, good move by Nepo. Yan, daanin na sa endgame. At umiwas. Bakit hindi pwedeng makipagsabayan? Takes, ayun may tempo attack sa knight at babagsak ang pawn sa B2. Problema yan, problema. Kaya, nag-Queen B1, Castle Queenside. Ganda ng depensa dito ni Nepo, no? Galing, Knight C5, kinapture, takes, and Knight D5. Threatening capture din sa bishop. Nag-castle na, Rook DG8. Ayun, medyo na bad move naman dito. Kasi mas mainam daw ang move E5 para walang Knight D4, mga ganun-ganon. So, maraming important squares na pwede magawa yan and may timing pa yata to play E4 later on, mga ganun-ganon. May Knight F4 pang paparating. Ayun. So, balik tayo sa Rook DG8. Nag-G3. Na pressure si Warmerdam, nag-react agad. Dapat daw ang tira, Queen E4. Atakihin ang pawn sa E6. Tapos magku-Queen E8 babalik, depensa, and magku-Queen C2. Naku po, napakahirap makita. Ang hirap makita. Biri mo, gaganon, tapos atras. Naku, malayo sa patamaan ng mata ng tao. Kaya, balik tayo. G3, H5. Ayun na, bibitaw na ng H4 dito si Nepo. Nag-Rook D4. Inagapan yung square H4, pero bad move pa rin. Dapat daw, Knight H4. Barhan ka agad. Yun nga lang, nakakailang na tipong pag kinapture yan, parang bukang-buka naman yung diagonal. No? Maraming nakakailang sa human eye Rook D4, Queen C6. Good move by Nepo. Ito medyo malalim ang karga. May ulo, may buntot. Nako,
nagbabadya ng malakas na kung ano mang gagawin diyang mga bitaw, nag-rook h4. Binarhan na, mag-h4 na yan eh. Knight takes, rook g4. Ayun, hinamon ang tore, queen c1, another bad move. Sa bagay, ang hirap talaga ng sitwasyon ng puti dito. Lalo na yung isipin ng diagonal na yan. So, nag-queen c1, good move, takes, so, di ba, sumagwa, no? Knight b3, another good move, and knight takes c5. Queen takes f6, rook g8 check, king h1, nag-queen e4. Depensa sa pawn. May threat pa. Ay, matindi ang threat na nakikita ko. Nag-rook g1 kasi magku-queen g4 din eh. Magku-queen g4 na eh. So, inagapan. Pero dito, mga kamatyas, mayroong tirang simple lang, malalim. Simpleng malalim na pa-resign dito si Warmer Dam. Sige po, bigay ko sa inyo. Puzzle, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Simpleng posisyonal lang pero naparesign ang puti. Bakit naparesign? Di ba? Mapapatanong tayo eh. Bakit nag-resign? Parang wala pa naman ah. Yan ang tanong dyan. Halimbawa kung ang gawin ay kasi, sige. Parang ang daming gagawin eh. Halimbawa, mag-h3 tayo. Halimbawa lang, para makita lang natin. Sisimplihan lang ng capture. Yung threat yung bishop, may ganon. Hindi pala maka-bishop d1, kakapturin lang din pala. Sabay capture yung knight sa f3. Pag nag-rook g2, magda-knight d3. Tapos magda-knight f4. Grabe itong position na to. No? Parang positionally dead kagad ang puti. Wala na rin pala yun. Halimbawa naman kung ang gawin ay itira natin, rook d1, magda-knight d3 pa rin. Super lakas ng diagonal. Napaka-dominante ng diagonal na yan. Wala na. Pag knight d3, di naman pwedeng makakapture. Lagi may capture sa knight with check. Tapos, lulundag na yung knight dyan. Ang sagwa, no? Halimbawa, kung mag-king g1, queen takes e3, check naman. Wala, no? Ang daming tatamaan talaga. Kaya sa simple rook d8, parang na-realize dito ni Warmer Dam, wala na. Todas na. May queen takes e3, may rook dito na paparating pa. Ayan o. Atakihin yan. Hindi nga makaporma kasi nakapin. Grabe. Napakaganda ng pinakita ni Nepo dito sa katatapos lang na round number 1. Sa susunod nating video, tingnan naman natin kung ano ang ginawa naman ni Pragdananda. Ang isa sa mga inaabangan ng ating mga kamatyas. Ang laro ni Prag. At 2 games din ang i-analyze natin. Maganda rin ang naging laro ni Super Grandmaster Wei Yi, ang kilalang agresibo at tactical player. Yan po ang ating susunod. Maraming salamat po mga kamatyas. Hindi ko muna maipost dito yung standing kasi round 1 pa lang naman. So pakita ko na lang sa aking next video mamaya kay Pragdananda. Sa may mga katanungan dito sa games na inanalyze natin, any suggestions and comments, you are very welcome mga kamatyas. Comment lang po kayo sa section below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.